Humayo kayo ng dalawahan. Mapagpalang araw ng Huwebes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Agata, Dalaga at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang, walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandalias at may isang damit lamang. At sinabi niya sa kanila, pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang kanilang pinagaling sa pagpapahid ng langis. Binigyan ni Jesus ng instructions ang kanyang mga alagad para mangaral. Parang mission briefing. Sabi niya, humayo kayo ng dalawahan. Hindi isa-isa, kundi may kasama. Para may karamay, may katulong. Tapos, wala silang dala-dala, kundi isang tungkod. Walang baon na pagkain, walang pera sa bulsa, walang ekstrang damit. Bakit kaya? Para lubos silang magtiwala kay Jesus na magbibigay ng lahat ng kailangan nila. Pumunta sila sa mga bayan, nagpalayas ng masasamang espiritu, nagpagaling ng mga may sakit, at nangaral. Simple lang ang mensahe, magbagong buhay, malapit na ang kaharian ng Diyos. Paano kaya nila nagawa yon? Ang sikreto, nagtiwala sila kay Jesus. Ginawa nila exactly kung ano ang utos niya. Hindi sila nagdala ng sariling security blanket, ng sariling backup plan. Ganyan rin ang ginawa ni Santa Agata. Isang napakaganda at napakabait na dalaga. Maraming lalaki ang naakit sa kanya. At may isang makapangyarihan na gusto siyang pakasalan. Pero nangako na si Agata na ibibigay ang buong buhay niya sa Diyos, kaya tumanggi siyang magpakasal. Dahil sa pagtangging yun, nagalit ang makapangyarihang lalaki at pinahirapan siya. Grabe ang mga dinanas niya. Pero kahit sa gitna ng sakit, nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-back down. Hanggang sa huli, nagtiwala siya kay Jesus. Ibinigay niya ang lahat, pati ang kanyang buhay, para sa pananampalataya. Kaya nga tinatawag siyang martir at birhen. Pareho sila ng mga alagad, di ba? Parehong nagtiwala, parehong sumunod, parehong hindi naghanap ng sariling comfort o seguridad. Ang focus nila, isa lang, ang misyon at ang pagmamahal kay Jesus. Kapanalig, naniniwala at nagtitiwala sa iyo ang Diyos. Binigyan kanya ng misyon sa buhay. Maliit man ito o malaki. Maging mabait sa kaklase na walang kaibigan, tumulong sa gawaing bahay nang hindi nagrereklamo, mag-share ng talent mo para sa iba. At sa paggawa nito, huwag kang kabahan kung feeling mo kulang ang dala mo. Dahil kasama mo siya. Si Jesus ang iyong kasama. Tulad ng mga alagad na humayo ng dala-dalawa, hindi kanya pababayaan. Kaya sa susunod na may opportunity kang maging mabuti, maging matapang tulad ni Santa Agata, magtiwala ka lang. Gawin mo yung tama kahit na mahirap. Dahil ikaw, kapanalig, ay isang missionary ni Jesus.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.